Matapos namang tanungin siya ng munting aso kung anong parusa ang dapat niyang tanggapin, ay agad na nangatwiran ito at sinabi na nagawa naman niyang pigilan ang maliit na bahagi ng kanyang sarili bago pa man may mangyari. Kasunod nito, ay ipinaalala din niya sa kanyang boss kung saan nanggaling ang maliit niyang bahaging iyon, kaya kung tutuusin ay siya pa nga ang may responsibilidad sa naganap sa kanilang creator. Nangatwiran din naman ang munting aso at sinabi na si Leping mismo ang may kagagawan kung bakit kumawala iyon sa kanya, dahil masyado niyang kinalikot ang kanyang mga pyesa. Ngunit kalaunan ay galit na tinanong nito kung tinatakot ba niya siya. Agad namang itinanggi ito ng Lightning Fairy at sinabi na hindi siya mangangahas na gawin iyon, at sa halip, ang gusto lamang niyang sabihin ay dahil natapos na ang problemang iyon, ay dapat kalimutan na nila ang mga nangyari. Pagkatapos, ay sinabi niya na dahil ang kanilang Elemental Squad ay hindi nakasali sa 3 nakaraang Indoor Strongest Tournament, kaya sa pagkakataong ito ay nakiusap siya na pasalihin na sila. Sa pagkakataong ito, wala naman nang nagawa ang munting aso, kaya tinanggap na lang niya ang pagnanais nitong sumali, at sinabi na ang tournament ay gaganapin kapag umalis sa bahay si Leping. Agad namang nagpasalamat sa kanyang boss ang Lightning Fairy. Sinabi din niya na matapos makabalik ang maliit niyang botehing iyon, ay mayroon siyang nakuhang impormasyon mula dito, at iyon ay tungkol sa taong nagngangalang Malfoy. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang report, ay bigla nang isinarado ng munting aso ang refrigerator, at pagkatapos ay nagtungo na sa kanyang amo, na ngayon ay sinasabi kay Elizabeth na sa paglalakbay nilang ito ay nasaksihan niya ang kakayahan ng mga dwarf pagdating sa forging at ang technology ng Kingdom of Aristotle. Sumang-ayon naman dito si Elizabeth at sinabi na ang pinakaimportanteng goal nila sa paglalakbay nilang ito ay nagawa din niya, lalo na ang parte kung saan ang bawat malalaking kapangyarihan sa kontinente ay nagawa na niyang pagkaisahin at binabantayan ang bawat isa. Dahil naman sa sinabi niyang ito, ay nagpasalamat sa kanya si Leping at sinabi na hindi niya magagawa iyon kung wala ang kanyang tulong. Ngunit sinabi rin niya na wala naman siyang masyadong nagawa, dahil ang tanging layunin lamang niya ay pagkaisahin ang mga ito, sa gayon ay mapanatili nila ang kapayapaan. Idinagdag pa niya na hindi niya magagawa iyon kung hindi sa tulong ni Elizabeth, dahil masyadong nakakahiya para sa kanya na sabihan ang mga ito tungkol doon, lalo pa sa taglay niyang lakas. Sumang-ayon naman sa kanya si Elizabeth at sinabi na tama siya, dahil kung sasabihan pa niya ang mga ito isa-isa, ay wala nang dahilan para mabuhay pa silang lahat. Kasabay nito, ay naisip niya na ang paraan ni Leping ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga reward at mga parusa sa kanyang mga tauhan, sa gayon ay magkaroon ng totoong pagkakaisa sa kanilang mga puso ang mga ito. At napatunayan din niya sa kanyang sarili na napaka-epektibo nga ng paraan na ito ni Leping. Naalala pa niya na noon, ay ang tanging ginagamit niyang paraan ay sa pamamagitan ng puwersa at takot ng mga ito sa kanya. Ngunit sa huli, nang lumipas ang 500 taon na wala siya, ay tuluyang bumagsak ang mundo at napunta sa isang magulong panahon. Kaya sa kanyang pananaw, ay muli na naman siyang binigyan ng importanteng aral ni Leping tungkol sa pamumuno sa mga mortal na tao. Samantala, sinabi naman ni Leping na ang Sword Saint Guild, Elf Tribe, ang simbahan kung saan naroon si Annie at ang iba't ibang mga factions na naroon, ang Dwarf Kingdom, at ang Kingdom of Aristotle, ay nagawa na nilang maayos ang mga sitwasyon, maliban na lamang sa Demon Realm. Sinabi din niya na, bagamat nawala na sa Demon Realm ang Dark Guild, ay mayroon pa rin siyang nararamdamang masama tungkol dito. Sinabihan naman siya ni Elizabeth na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol doon, dahil pumunta na siya sa Demon Realm at sinuyod ang bawat sulok nito, ngunit wala siyang nakita na kahit anong kainahinala sa lugar. Matapos namang marinig ito, ay nakahinga ng maluwag si Leping, kaya tinanong niya si Elizabeth kung kumusta ang kalagayan ni Amelia, dahil kung gising na ito ay maaari nilang tanungin ito tungkol sa totoong sitwasyon ng Dark Guild. Ngunit sa sandaling gawin niya ito, ay natuon ang kanyang pansin sa malalaking bundok ni Elizabeth. Kaya dahil dito, ay bigla niyang ibinaling ang kanyang tingin, saka naisip na masyado siyang idiot, dahil matapos silang opisyal na maging magkasintahan ni Elizabeth, ay lagi siyang mayroong mga kalibugang naiisip lalo na sa tuwing wala silang kasama. Ngunit kasabay nito,
ay napatanong din siya sa kanyang sarili kung talaga nga bang normal lamang ito. Pero sa huli, ay nakonsensya pa rin siya, dahil hindi pa sila kasal ngunit lagi na niyang naiisip ang ganitong mga bagay. Samantala, sinabi naman ni Elizabeth na si Amelia ay kasalukuyan pa ring nagre-recover mula sa pinsalang kanyang natamo sa kanyang mental space, at makakalabas din siya doon kapag tuluyan nang bumalik ang lahat ng kanyang mga alaala. Pero pagkasabi niya nito, ay napansin niya ang kakaibang reaksyon ni Leping, kaya tinanong niya ito kung ano ang nangyari sa kanya, at bigla na lamang siyang nanigas sa kanyang pwesto. Nagulat naman si Leping sa sinabi niyang ito, at agad na sinabi na hindi nanigas iyon. Dahil naman dito, ay napangiti si Isabel at naunawaan kung ano ang nangyayari kay Leping. Kaya dahil dito, ay agad siyang lumitaw sa kanyang likuran at niyakap siya, saka tinanong kung mayroon ba siyang itinatago sa kanya. Sinabi din niya na, kung kailangan pa ba talaga niya na maghintay pa ng 1 buwan para ipakita sa kanya iyon. Habang sinasabi naman niya ito, ay naramdaman ni Leping na damaykit sa kanyang likuran ang dibdib ni Elizabeth. At habang nagsasalita ito sa kanyang tenga, ay naramdaman din niya ang mainit na hininga nito na tinatanong siya kung ayaw pa ba talaga niyang dalhin sa susunod na level ang kanilang relasyon ngayon. Dahil naman sa mga ginagawa sa kanya nito ni Elizabeth, ay hindi na nakatiis pa ang kanyang birdie at agad na itong nanigas ng husto. Kaya dahil dito, ay namula ng husto ang mukha ni Leping at bigla na lamang napatayo, sinasabing, ito na ang oras. Kasunod nito, ay awkward itong naglakad, sinasabing aalis muna siya para gumawa ng kanilang hapunan. Sa pagkakita naman ng mga kilos na ito ni Leping, ay napangiti si Elizabeth at sinabi na hindi niya kailangang magmadali, dahil gaya ng isang alak, ay mas malasa ito kapag tumatagal. Kaya hahayaan muna niya na mas lumalim pa ang kanilang pagmamahalan, sa gayon ay mas maging intense ito. Habang iniisip niya ito, ay sinabi niya na alam niya kung ano ang iniisip ni Leping. Kaya dahil dito, ay susundin niya ang kanyang kagustuhan at maghihintay sa tamang oras. Pagkatapos nito, ay lumipas ang mga araw na ine-enjoy ng dalawa ang kanilang pagsasama, habang kumakain, nagre-relax, at maging ang paggawa ng mga ordinaryong gawain sa bahay, ay laging masayang magkasama ang dalawa. Samantala, sa Demon Realm, ay makikitang abala ang mag-ama ni na Elder Boss na nililipol ang mga halimaw sa paligid. At maging ang ilang miyembro ng Sword Saint Guild ay nandito rin at pinapaslang ang mga halimaw. Sa puntong iyon, ay binalaan ni Green Sword ang kanyang mga kasama na ang kanilang kalaban ngayon ay malakas, kaya hindi dapat silang magpakampante. Sa sandaling ito, ang kalaban nila ay isang Lava Octopus Skin, na isang Demon Lord 5-star. Mukha namang hindi, masaya si Orange Sword sa pagpapadala sa kanila dito, at sinabi pa nga na hindi niya maunawaan kung ano ang mga ipinapagawa sa kanila ng kanilang auntie, dahil nagawa pa nitong ipadala sila sa ganitong klaseng lugar para lamang linisin ito mula sa mga halimaw. Sinabi naman ni Purple Sword na matapos bumalik ang kanilang auntie, ay kakaiba na ang ikilos nito. Dahil pagdating nito, ay inanunsyo kaagad niya na hindi na siya ang magiging guild leader. At pagkatapos, ay inatasan pa sila na aralin ang isang napakahirap na Tai Chi swordsmanship. At ngayon naman, ay gusto niya silang makipag-cooperate sa iba pang mga factions para linisin ang lugar na ito at gumawa ng isang hot spring, at paghandaan ang pagdating ng nalalapit na panganib sa lugar. Sinabi naman ni Green Sword na kailangan lamang nilang sumunod sa utos ng Sword Saint, dahil narinig niya na ang misyon na ito ay nagmula mismo sa mga taong iyon. Naiinis namang sinabi ni Purple Sword na masyadong kakaiba talaga ang ikilos ng kanilang auntie. Dahil sa taglay nitong lakas, ay naniniwala siya na hindi na nito kailangang makinig pa kahit na kanino, dahil maging ang Dark Guild nga, ay dahil sa takot sa kanya ay naglaho na. Sumang-ayon naman dito si Orange Sword at sinabi na tama siya, dahil ngayon, ang kanilang Sword Saint ay isa ng nakakatakot na 4-star Demon King. Kaya naniniwala siya na maging ang Legendary Hero o Demon Queen, ay hindi na may kukumpara sa kanilang Sword Saint. Habang nasa gitna naman ng kanilang pag-uusap, ay may biglang sumigaw at sinabi na ang lakas ng loob nila na magsalita ng ganoong bagay.
Kasunod nito, ay lumitaw sa kanilang harapan si Isabel at sinabi na mag-ingat sila sa kanilang pagsasalita, dahil kapag ipinagpatuloy nila ang pagsasalita ng masama tungkol sa mga taong iyon, ay baka siya na mismo ang magturo sa kanila ng leksyon bilang kapalit ng Sword Saint. Sa pagkarinig naman nito, ay sinabi ni Purple Sword na masyadong lumalaki ang ulo ng babaeng ito dahil lamang sa kapangyarihang kanyang natanggap. Sinabi pa niya na hindi pa nga sila kinikilala ng ibang mga factions, ngunit tila masyado nang lumalaki ang ulo nito. Sinabi naman ni Orange Sword na, bagamat hindi niya alam kung paanong ang isang half-elf na katulad niya ay naging leader ng elf tribe, ay tinanong niya kung paano naman niya sila tuturuan ng leksyon, dahil sa kanyang palagay, ay kulang ang kanyang taglay na lakas para gawin iyon sa kanila. Idinagdag pa niya na hindi nga nila siniseryoso ang mga taong iyon. Sa pagsasabi naman nito, ay hindi na nakapagpigil pa si Isabel, at ginamit ang kanyang mga baraha upang atakihin ang dalawang babae. Ngunit sa sandaling tatama na ito, ay dumating naman si Green Sword upang pigilan ang ataking iyon. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode.